May nagtanong na rin ba sa inyo na kung ang water baptism ay hindi kabahagi sa kaligtasan, bakit sinabi sa Mark 16:16 na "He that believeth and baptized shall be saved"? Ang talatang ito ay madalas ginagamit ng mga denominasyon at sekta na naniniwala na ang water baptism ay parte sa kaligtasan na ginawa ng Panginoong Hesukristo. Binabasa nila ang talatang ito hanggang unang phrase lang. Pero kung titignan natin ang pangalawang phrase, ang sinabi, "He that believeth not shall be damned." Malinaw dito na ang kaligtasan ay matatamo sa pananampalataya. Hindi sinabi dito na ang hindi nabautismuhan ay hindi maliligtas. Hindi pwedeng gagamitin natin itong isang talata tapos ikokontra natin sa napakaraming talata na nagpapatunay na ang kaligtasan ay matatamo sa pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. For example, sa sinabi ng Panginoong Hesukristo sa John chapter 6 verse 47, ang sabi niya, "Katotohanan-katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, siya na sumampalataya sa akin ay mayroong buhay na walang hanggan." At marami pa pong referensya dyan, katulad ng John 3:16, John 3:36, at John 5:24, na ang mga nagsisampalataya ay hindi mapapahamak. Walang sinabi sa Mark 16:16 na ito ay water baptism at ito ay kabahagi sa kaligtasan. Okay? Walang sinabi dito na ito ay water baptism. Puro naniniwala po tayo na may isang baptism na kabahagi ng kaligtasan. Ito ay tinatawag na baptism of the Spirit. Natanggap natin ang pagpuspos ng banal na Espiritu nung tayo ay sumampalataya sa Panginoong Hesukristo. Ang sabi sa Ephesians 1 verse 13, kung titignan po natin dito, ito ang baptism of the Spirit na natanggap ng mga nagsisampalataya at ito ang parte sa pagliligtas ng Diyos dahil tayo ay sinilyuhan upang ariing ganap. Ang sabi dito sa verse 13, "In whom ye also trusted after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believe." Okay? Matapos kang sumampalataya sa ebanghelyo ng katotohanan patungkol sa kaligtasan, ye were sealed with the Holy Spirit of promise. So malinaw dito na nung sumampalataya tayo sa ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo, ebanghelyo sa kaligtasan, gaya ng sinabi ni Apostol Pablo sa Romans 1 verse 16, na ito ay kapangyarihan ng Diyos sa mga nagsisampalataya, tayo ay sinilyuhan ng banal na Espiritu. Tawag dito, baptism of the Spirit. At natanggap natin kailan? Nung tayo ay sumampalataya sa Panginoong Hesukristo. Sa madaling salita, ang Mark 16:16 ay hindi sinabi na ito ay water baptism. Okay? Malinaw nga dito na ang mga nagsisampalataya ang siyang maliligtas. At walang sinabi na ang mga hindi nabautismuhan ay hindi maliligtas. So, sa madaling salita, ang Mark 16:16 ay hindi patunay na ang water baptism ay parte sa kaligtasan ng tao.